Good afternoon po sa ating lahat, or good evening, or good morning po. So, iba't ibang place tayo, kaya ang dami kong binibigkas na iba't ibang oras. So, pag-aralan natin ngayon ang The Book of Job. At still, nandito pa rin tayo sa ating kurso na Survey of the Old Testament. Okay? So, what is the key division of the Old Testament? Aralin muna natin ito bago tayo pumunta doon sa mismong book ni Job. Para na sa ganun alam natin kung paano divide ng mga Bible scholars or ng mga rabbinic, or ito yung parang team ng mga rabbi. Okay. So, ito yung pagkakahati-hati ng Old Testament. First is the law, or yung tinatawag natin Torah. Again, what is Torah? Ito ay isang Hebrew word or ang meaning nito sa English or translation sa English is the law. At sa Griegong salita, ito naman ang tinatawag na Pentateuch. So, magkakapareho lang yan. The law sa English, sa Hebrew word Torah, and sa Greek word is Pentateuch. So, the first 5 books na meron ang Biblia, which is the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, it outlines the creation, early history, and God's law given through Moses. And then the next division, or yung pangalawang pagkakahati ng Old Testament, is what we call the historical books or Nevi'im. Etong Nevi'im ay salitang Hebreo, hindi po Griego. Okay? At ito po ay merong 12 books. At natapos na natin itong aralin din, which is the Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther. So, ano-ano ang pinakapunto ng mga libro na to? It detailings Israel history in the Promised Land, from the conquest to the Babylonian exile, and return to Jerusalem to rebuild the wall, temple, and restructuring the priestly position and worship. So, kung mapapansin niyo, yung Nevi'im or yung historical books, inaral natin, mostly ang mga writings dito or ang manuscript or ang nilalaman ng sulat na ito ay historical. At dito natin nakita paano nila kinubkob yung bayan ng Canaan from Egypt going to land of Canaan. At ang nagpaumpisa or ang namuno nito ay si Joshua. And after that, matagal na sila doon hanggang sa yung iba tumalikod na. Kaya nga yung huling message ni Joshua, mamili kayo, anong gusto nyo? Sumamba na kayo doon sa mga foreign gods or babalik kayo kay God. Pero ako at ang aking sambahayan, mananatili kami na maglilingkod sa ating Diyos. So, yung iba, mas pinili nila, syempre. Kaya nga, di ba, along the way ng pag-aaral natin sa book of 1st and 2nd Samuel and then 1st and 2nd Chronicles, doon na natin nakita na nahati na sila eh. Kasi yung iba sa kanila, ayaw na talagang bumalik sa ating Diyos. Kaya nagkaroon na ng apostasy. What is apostasy? Pagtalikod sa tunay na Diyos. At sumamba na sila or inadapt na nila yung mga teachings na nakuha nila sa pagsamba sa mga rebulto. Kaya nga, nakakatakot ang nangyari sa mga northern. Kasi lahat ng hari doon, yung 10 tribo na yun na wash out. At ang natira na lang is yung southern tribe or yung southern na divide yung Israel, di ba? Into 2 division. Ano yung una? Northern. Ano yung pangalawa? Southern. Yung northern, yung 10. Yung southern, yung 2. So, natira ang southern at naiwan doon sa southern yung 2 tribo, which is yung Judah at saka itong Benjamin. Kaya ang Israel ay tinawag ng Judah from then on. Hindi na ito tinawag as Israel. Although, sa panahon natin ngayon, nung nakabalik na sila sa Jerusalem, Israel na uli ang tawag sa kanila. Pero sila ay tinaguriang the tribe of Judah or the tribe which the King Jesus Christ had given birth from a Virgin Mary, no? So, yan, nakita natin diyan kung paano ang Diyos ay kumilos sa kanila para muli silang magkaroon ng bayan. Pero, yung 10 tribe, wala talaga naiwan doon. Ang natira na lang is yung 2 tribo, which is yung Judah at saka itong Benjamin. So, sino ang mga Judah? Ang Judah ay yung lahing pinagmulan ni Joseph. Kasi 12 tribes yan sila di ba? So, si Reuben yung panganay, si Reuben napunta yun sa northern. Itong si Benjamin, at saka itong si Joseph,
the dreamer, yung binenta, no? So, silang dalawang magkapatid, na totoong magkapatid kasi iisang nanay sila. The rest, nung mga kapatid nila, hindi nila talaga tunay na kapatid yon kasi iba ang mga nanay nun. Now, silang dalawa, na tunay na magkapatid, patay na that time si Joseph, so ang natira na lang is yung mga anak niya, at yung mga anak niya ang nagpatuloy ng tribo na Judah. At itong si Benjamin, na bunsong kapatid ni Joseph, so silang dalawa na tribo natira doon sa southern. Now, let's go to the other division of the Old Testament, which is the wisdom and poetry. At dito na tayo mag-uumpisa, which is the book of Job. So, meron ding 5 kasing aklat yan na meron sa Bible. Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, and Lamentation. So, anong focus nito? It focus on worship, suffering, lament of the kings, suffering ng mga kings at ng Israel, and then yung lamentation ng hari, prophets, and other mga priests, no? And also the wisdom and literature. Okay, next division is the prophetic books, or what we call the Ketuvim. Again, ulitin ko po, ano-ano yung mga pagkakahati-hati. 1 is the Torah, 2 is the Nevi'im, 3 is the Ketuvim. Okay, so ano itong Ketuvim? Ito ay tinatawag na writings or manuscript. At sino ang mga sumulat dito? Ito ay mga sulat ng mga propeta. So 17 books yan, at ito ay na-divide sa 2 section. Ang unang section is the major prophets, hindi dahil sila ay magagaling na propeta at marami nagawa. No? Hindi. Kundi kaya sila tinawag na major prophets sa Bible kasi napakahaba ng kanilang mga writings compared to the minor prophets na maiikli lang ang mga writings nila at ilang chapters lang yan. So, puntahan muna natin yung major prophets. This is Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, and Daniel. And then on the minor prophets, we have Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Alright. So, tsaka na natin itatopic yung mga yan kasi nandito pa lang tayo sa tinatawag nating poetry and wisdom. Now, etong Book of Job, sabi ng mga modern Bible scholar, I'm not saying manuscript or scholars or Hebrew scholars. I am saying the modern Bible scholars. Sino itong mga to? Halo-halo na po ito. May mga Greek at may mga Hudyo. So, many scholars suggest Job is literary or poetic, possibly didactic fiction. When we say didactic fiction, ito ay parang cosmic. When we say cosmic, pang langit, no? Na fiction lang, parang myth, parang alamat, parang katulad ng alamat ng god ng dagat, parang ganoon, no? Si Zeus. Yan, no? So, they argue this story has a cosmic framework. So, ito yung tinatawag na cosmic framework, ang The Book of Job. Why tinawag siyang cosmic framework? Kasi, base sa mga modern Bible scholar, hindi pa naman natin talaga sure na merong heavenly council at hindi natin alam or hindi nila talaga sure na si Satan nga nakakapunta pa sa langit. Kasi, di ba? Binagsak na siya sa lupa eh. Diba? So, paano pa siya makakabalik sa heaven? Diba? Yun yun eh. Kasi kung binagsak na siya sa lupa, paano siya makakabalik sa heaven? Kaya ito yung argumento or debate ng mga modern scholar. Na, teka muna, ano na lang to? Parang kwentong kotsero na lang siguro tong Job. Hindi talaga ito totoong nangyari. No? Parang pinapakita na lang kung gaano ka si God, no? Merciful, gaano si God ka sovereignty, gaano si God ka, alam mo yon, ka all-knowing at omnipresent, no? So, parang ganun na lang yung sinasabi ng mga modern Bible scholar na ito. Kasi, mostly, ng laman ng Book of Job ay puro prose. When we say prose, patula, paawit, okay? And it highly stylized poetry. O, yun na nga, sinabi ko na nga. Patula. It contains unrealistic longevity and events, no? Biruin nyo, sa isang araw lang lahat nawasak. Sabay-sabay, na nasira lahat. Kaya parang ang tingin nila, symbolic na lang siguro ito, hindi ito historical or something. Kaya tinawag nila itong poetical book. Now, doon sa traditional manuscript Jewish, or yung tinatawag nating mga rabbinic, Job was a real person for them. No, itong mga Hudyo na mga Bible scholar na nag-aalam talaga at
nag-formalize or nag-formulate ng canon neto. Mamaya pag-usapan natin yung canonization. Okay? Job was a real person and it is historical. Why? Kasi it belongs to the Talmudic tradition. Ano po ba yung Talmudic? Mamaya titingnan natin yan. Okay, sige, explain ko na nga. So, itong Talmudic, kung makikita nyo po dyan, may Talmudic tradition, may Midrash, and later Jewish commentaries, and Mishnah. So, ang Talmudic po, at ang Midrash, at pati itong Mishnah is a rabbinic literature. When we say rabbinic, no? Sino ba ang binubuo na itong mga rabbinic? Sila po ay binubuo ng mga rabbi na nagtapos sa pag-aaral ng literatura ng mga Hudyo, ng mga turo or manuscript ng mga Hudyo. They are also in authority sa loob ng templo. Kaya nga, mostly sa kanila is mga priests, Pharisees, Sadducees, scribes. And they are called the traditional rabbi, no? Or rabbis. Pagka marami, rabbis, no? Hindi to rabbis ng aso. Rabbis means maraming mga rabbi. At ang pangunahing tungkulin nila ay aralin ang law and manuscript. So, pagka inaral na nila ito, tsaka nila ito kinakanon. Kine-conceptualize na ito ay talagang gawa ng mga Hudyo, or ito ay isang totoong pangyayari at hindi lamang in a sense na parang symbolic or mythical, hindi ganon, no? Or kwentong kotsero, kundi ito ay pagpapatunay na ang Book of Job ay talagang tao ito, totoong tao ito na nangyari physically, nakita, nakausap, etc. etc. Okay, at yung mga character or Bible character doon is totoong tao po yon, base sa mga traditional na Bible scholar. So, sa panahon natin, ang mga rabbinic, sila po ay mga tinatawag nating theologian. Ibig sabihin, mga nagtapos sa seminaryo. So, hindi ka matatawag na theologian sa panahon natin ngayon, hindi ka matatawag na rabbi sa panahon nila noon kung hindi ka nakatapos ng pag-aaral na ito. Kaya nga, si Jesus Christ, kasi napakahusay niya magsalita, napakagaling niya magbigkas ng mga manuscript. Alam na alam niya ang nilalaman ng Biblia at ng law. Kaya nga tinawag ni Nicodemos si Jesus Christ na rabbi. Galing, no? Kasi nakita ni Nicodemos na grabe parang kagaya din namin siya. Ang husay niya sa manuscript at alam niya ang nilalaman ng manuscript. Walang word na na-skip si Jesus Christ na saktong-sakto talaga, no? So, sino lang makakagawa nun? Walang iba kundi ang mga rabbi. Kaya si Jesus Christ, kinonsider ni Nicodemus na rabbi. Okay? Now, ano ang pinagkaiba lang ng Talmudic, ng Midrash, at saka ng Mishnah? Ang Talmudic ay scripture na na-arrange base sa topic, per topic. Halimbawa, ito ay ginawa na poetic, ito ay ginawa na law, ito ay ginawa. So, in-arrange nila ng ganon. Now, ano naman ang Midrash? Ito naman ay pag-a-arrange ng manuscript base sa biblical verses. Kaya kung titingnan ninyo, iba ang Talmudic Bible kaysa sa Midrash Bible. Now, ano naman ang Mishnah? Ang Mishnah naman is, ito yung parang karugtong lang ng Talmudic. So, ibig sabihin, parang ina-associate ang Mishnah sa Talmudic. Hindi pwedeng paghiwalayin ang Talmudic at ang Mishnah. Ang tanging pwedeng paghiwalayin, kasi magkaiba talaga sila ng pagkaka-arrange ng manuscript, is itong Talmudic at saka ang Midrash. Okay? Nagkakaunawan po tayong lahat. Now, let's go to the author and the date it was written. Yung Book of Job. So, the author is unknown, traditionally attributed to Moses or Solomon or an unknown wisdom writer. Sabi ng iba, no, partly nito, isulat din daw ni Ezra. At partly dito, isulat ni Solomon at saka ni Moses. Kasi may pagkakahambing doon sa Book of Solomon. At parang, alam niyo yun, yung creation, inihambing din sa writing ni Moses. Kaya parang, ang tingin ng mga traditional Jewish, maaaring si Moses ang sumulat, maaaring si Solomon, or maaaring si Ezra. We do not know kung sino talaga. It was unknown. So, the date it was written is likely between 2000 to 1800 BC. It is what we call patriarchal period. When we say patriarchal, ito po yung mga naunang mga ninuno ng
Israel, like Moses, Abraham, Jacob, Isaac, etc., etc. No? So, sila po yung mga naunang ninuno ng mga Israelites. So, the evidence of early setting, nakita base sa mga traditional Jewish Bible scholar, manuscript scholar. Sabi nila, ito ay totoo kasi bakit na-mention yung law of Moses. Pangalawa, nakita yung kasi noong unang panahon, para masabing mayaman ka, kailangan yung livestock mo, marami. When we say livestock, ito yung mga kambing, baka, camel, etc., etc. No, mga sheep. So, at saka yung dami ng iyong servants or mga alipin. So, doon tinitingnan, sinusukat. So, culturally, base sa kultura ng mga Hudyo, kaya itong libro na to, masasabi mong hindi lang siya kwentong kitsero. Kasi talagang in detail na sinabi kung ilan yung livestock, ilan yung mga alipin ni Job. Now, the book of Job functions as priest for his family. Na, mababasa natin yon sa Job chapter 1 verse 5, na kung saan makikita nyo po si Job, siya yung laging pumupunta doon sa taas ng bundok at merong altar doon na ginawa niya at doon siya nag-o-offer. Pinagpe-pray niya yung mga anak niya, yung family niya, baka kasi may nagagawang kasalanan. So, tumatayo na parang priest si Job sa family niya. Base kasi doon sa story na mabasa natin sa Job chapter 1 verse 5 na kung saan ang trabaho ng pagiging priest nung unang panahon ay ganun din ang ginagawa ni Job. Yung pinagpe-pray niya ang bayang Israel, 'di ba? So yung family niya pinagpray niya, kaya parang siya yung tumatayo na priest sa family. So how it was canonized? It was canonized or recognized as part of Hebrew wisdom literature or what we call the Nevi'im. And it was accepted in the Hebrew Bible, Ketubim. So again, ano ang Nevi'im? Ang Nevi'im ay composed ng mga books inside the Bible na ito ay poetic wisdom like Job, Song of Solomon, Psalms, Proverbs, Lamentation, etc. Ecclesiastes. Okay? Now, sa Book of Ketubim, sabi ko nga sa inyo, iba yung kasi di ba na-divide sa tatlong division ito. So, yung Ketubim, ito naman yung tinatawag nating writings of the prophet. Tandaan nyo po yan. Okay? Una, Torah. Ano yung Torah? Yung 5 books of law. Next is na Nevi'im. Ito naman yung wisdom and poetic books. And the Ketubim, which is the writings. So, ito ay inaccept as part of the writings. Parang prophetic writings. Its deep theology, ancient usage, and consistency with God's character secured its place in the canon. The theological context and concept of the Book of Job helps Jewish scholar consider it to be canonized. So, paano kinonsider para makanonize ito? Kasi dahil may story dito na nagtutukoy doon sa law, doon sa wisdom and poetic, and also doon sa writings. Like for example, yung kung paano binuksan ng Lord yung heaven, no? Paano create ng Lord yung heaven at pinakita ito kay Job. Ganun, parang prophetic. Okay? Kaya na-canonize siya. When we say canonize, sinuring maigi kung ito ay talagang totoo at walang hinalo dito or ito ay spiritually or written by spirit-filled man. Okay? So next, punta tayo sa the purpose of the book. So, ang purpose ng book na ito, bakit ito naisulat? One is to address the question, why do the righteous suffer? Just like Jesus Christ. Mamaya po sa foreshadowing makikita natin yon. Pangalawa is to teach that God is sovereign even when suffering is unexplained. Suffering is not always a result of personal sin. Faith can remain event without answer. So, tinuturo ng Book of Job na ang Lord natin is sovereign. Kahit na may mga suffering, hindi natin pwedeng tanungin si Lord kasi sovereign siya eh. Wala tayong karapatan na magtanong sa ating Panginoon. So, yan ang pinapakita ng Book of Job. Wala tayong karapatan. As creator lang ng Diyos. Okay? And suffering is not always a result ng kasalanan. Sometimes it is a test of faith. Okay? And faith remains even without answer. Kaya nga, di ba? Sa ating buhay, marami tayong pinagdadaan ng pagsubok. Pero dahil ang Diyos ay nandiyan, dahil ang Diyos ay sovereign, siya ay merciful, na kahit na nagtatampo na tayo minsan kay God.
Preserve pa rin ng Lord yung pananampalataya natin sa kanila. At ang good sa Panginoon is once na nagrepent tayo, binubuhos niya rin yung pagpapala eh. Just like kay Hope, di ba? Nakita niya yung buhay ni Hope. Talagang nawala lahat sa kanya. Ang natira na lang yung asawa niya na nagko-condemn pa sa kanya, na iwan niya na si God. Pero ang maganda dito, nanatili yung faith ni Hope eh. Nasa kalila ng mga suffering na pinagdaanan niya, alam niya andyan si God. Kasi nakausap niya eh. So kung ihahambing natin yun sa panahon natin ngayon, minsan nakala natin wala ng God na nakikinig sa atin kasi tahimik si Lord. Pero ang hindi natin alam, wino-work out na ni Lord yung pananampalataya natin. So kapag nakita ng Lord na naging tapat ka sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok ng buhay, ang kasunod po nun is blessing. And number 3 is to correct the belief that blessing is equal to righteousness. Okay? Pagpapalain ka lang kapag naging righteous ka sa harapan ng Lord. Pero suffering ay punishment. Kaya nga, mga kapatid, yung sinasabi ng mga kaibigan niya na 3, siguro may kasalanan ka kaya ka nagsasuffer. No? Hindi, lahat ng suffering ay dahil may ginawa kang mali. Hindi rin dahil pinagpapala yung mga, di ba, yung mga corrupt officials o yung mayaman sila. Kahit na makasalanan silang tao, yung mayaman sila, hindi rin ibig sabihin nun, blessing yon. Okay? So, may mga pagpapala. Bakit ganun, pastora? Hindi naman sila mabuting tao, bakit sila pinagpapala? Bakit naman itong mga matutuwid na ito, bakit sila pa yung nagsasuffer? Minsan may mga ganun tayong tanong, ano? Kasi nga, hindi natin maunawaan ang Diyos. Hindi talaga natin maiintindihan. Kasi nga, sovereign God siya. Kaya wala tayong karapatang magtanong sa Lord. Basta sunod na lang tayo. Ganun lang yun. Kasi no, wala na tayong ibang question pa. Basta mag-flow ka na lang kung ano man nangyayari sa buhay mo. Ngayon, kung alam mo may kasalanan ka, kaya ka nagsasuffer, mag-repent ka. Pero kung alam mong wala ka namang ginagawang kabalik-tuktukan, no? At nagsasuffer ka, sige lang. Still, magtiwala ka pa rin sa Lord kasi kasunod niyan blessing. Amen? So, ano yung division and structure ng book? 1 is yung prologue. Ibig sabihin yung pagnanarrate, pag-iistorya kung ano yung nangyari, bakit napunta sa pagkawala ng lahat ng bagay kay Hope. Pangalawa is yung dialogue. Ito yung panahon na kung saan sobrang suffering na yung naranasan ni Hope. Kasi that time may sakit na siya. Mga boils, mga bukol-bukol na nagnanaknak at sobrang kati nun. So, ito yung debate sa pagitan ng kanyang mga kaibigan at kay Hope at saka kay pangalan nito, kay Hope at saka kay Elihus. Si Elihus is yung priest now, at kay God at kay Hope. So, tatlong ano yan, no? Tatlong pagdadialog na nangyari. Okay? And next is yung speech ni Elihu. No? Na ito yung ginawa ng Lord, ito yung mga law ng Lord. No? At inisa-isa niya yon, kinento niya lahat yon, yung goodness ng Lord, yung pagpapatawad ng Lord, yung mercy ng Lord, lahat yung kinento ni Elihu. Kay Hope, para i-lift up ba yung spirit niya, encourage siya. And God speeches. Ito nga yung sinabi ko sa inyo, no? Na debate at pagdadialog ng lahat. At ang last division is yung epilogue. Ano yung epilogue? Yung pagkukwento ng katapusan ng istorya. Ayan. Diyan natin makikita yung pagre-repent ni Hope at yung restoration and blessing. Dahil sa nagtagumpay si Hope sa kanyang pananampalataya. As in, hindi niya talaga tinatwa si God sa buhay niya. Now, pag-usapan natin yung foreshadowing of Jesus Christ. So, dito nakita natin na ang inosente nagsasuffer, just like Jesus Christ. Si Hope at si Jesus Christ ay pinaghalintulad. So, ang Book of Hope, ang lahat ng book, hindi lang ang Book of Hope, ang lahat ng book sa Bible ay nagpo-point ito kay Jesus Christ. May paghahalintulad ito kung sino si Jesus Christ, ano ang mangyayari sa kanya, at ano ang pwede niyang gawin. Just like what happened to Hope, righteous si Jesus Christ, pero nag-suffer siya. Amen? And then, Hope become a mediator. Paano naging mediator si Hope? Kasi sabi ko nga sa inyo, siya yung naging priest ng family.
So, siya yung humihingi ng sorry sa mga ginawa ng pamilya niya kay God. Ganon ang ginagawa ng mga priest nung unang panahon. Mediator sila. Pero sa panahon natin ngayon, wala nang mga mediator na priest kasi si Jesus Christ na yung high priest na tinatawag sa New Testament. Kaya siya na yung nag-fulfill ng priestly position. Okay? Hindi na ang mga priest, hindi na ang mga pare. Kaya kaming mga pastor, huwag niyo kami masyadong ilagay sa pedestal. Okay? Wala kaming kinalaman sa pag-mediate kay God. Wala kaming kapangyarihang ganon. Tanging ang pwede lang makapag-mediator ay si God, Jesus, at si God the Father. Silang dalawa. Okay? Yung spirit natin, of course, yun yung nakikipag-usap kay Jesus Christ. And then si Jesus Christ, siya naman yung pupunta kay Ama para sabihin yung mga hinaing ng spirit natin. Okay. Now, the living Redeemer, just like Job, no? Siya ang nag-redeem ng lahat ng mga nawala. Si Jesus Christ, ganun din. Lahat kinuha ni Satan sa atin. And even yung ating kaligtasan, kinuha yun ni Satan. Lahat as in, walang, hindi inagaw si Satan sa atin. So, same thing doon sa buhay ni Job. Lahat kinuha ng demonyo sa kanya. Pero, kapag nanatili ka kay God, mare-restore ka. Kaya nga, yung kasunod natin dito is restoration after suffering. Kasi just like what Jesus is going to do sa second coming niya, i-restore niya ang lahat ng bagay. Sa ngayon, nagsasuffer tayo, yes. Pero pag bumalik na si Jesus Christ, tumpak yan. Magkakaroon na ng restoration. Babaguhin ng Lord ang nawasak na mundo. Babaguhin niya ang body natin na winasak din ng kasalanan. At lahat yan, babaguhin at ibabalik ng Lord, i-restore niya. Amen? At yan ay sa second coming niya. Kaya mga kapatid, no, itong pag-aaral ng Old Testament, hindi po nakakapanghinayang ito. Kasi marami tayong matututunan na lesson in life kapag inaral natin to. Yes, mabigat yung mga terminolohiya kasi pang seminaryo, pero ang kagandahan dito is na-explain naman ng maayos sa inyo. Tama po ba ako? Na ipapaliwanag sa mababaw na pamamaraan upang maintindihan ninyo. Ang pinakapunto lang naman natin dito is not hindi kayo maging magaling, kundi makita nyo kung ano ang kasaysayan. Kasi sa panahon natin ngayon, maraming simbahan, inaalis na nila sa eksena ang Old Testament. Hindi po pwedeng ganun. Kasi lahat ng libro sa Old Testament ay foreshadowing ito ni Jesus Christ. Kaya hindi natin pwedeng, parang ganito yan, walang magiging New Testament kung wala ang Old Testament. Especially yung mga writings or yung kinatawag nating Ketuvim. Why? Kasi mostly ng mga writings or sulat ng mga prophets ay pagtutukoy mismo, pagdidirekta ng pagtutukoy kung sino yung ipapahanganak na Messiah, and that is Jesus Christ. Kaya kung wala itong Old Testament na to, wala din ang New Testament. Kaya dapat inaaral natin isa-isa yan. Huwag na nating aralin yung mga kasi although hindi na tayo sa panahon ngayon ng Bailo pa rin, no? Inaaral lang natin ito kasi ito ay may foreshadowing kung sino si Jesus Christ. Inaaral natin lahat 'yan. Kasi ito ay nagpo-point out doon sa gospel sa New Testament. Okay? Pero yung mga i-adapt mo yung mga teachings kung anong meron sa Old Testament, hindi na po. Kasi why? Purely ng Old Testament is puro mga usaping panghudyo lang. Walang hintil doon or Gentiles doon na pinag-uusapan. But in the New Testament, meron ng mga hintil. We are under by grace. So, bakit na lang natin inaaral yan? Is para makita natin ano ang nangyari sa mga Israelites, bakit sila pinagpala, bakit sila hindi pinagpapala, at ano ang kinalaman neto sa dumating na Messiah na si Jesus Christ. Amen? So, yun ang pinaka-importante doon. Why natin inaaral? Kasi marami din namang lesson yan, yung Old Testament, na pwede nating i-adapt para nang sa ganon, maging aware tayo ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga Israelites noon para hindi na natin gawin sa panahon natin ngayon. Amen? Okay, so that is for today, and let us all close in prayer. God bless us all po.